Maniniwala ka bang for as low 6,899 magkakaroon kaya ng 11 inches na tablet na may free stylus at keyboard pa? Yes, posible yan dito sa Itel VistaTab 30 GT na may MediaTek Helio G99 na 11 inches 2K resolution at meron tong 7,000 mAh capacity ng battery. Kaya samahan nyo ako sa video ito, papakita ko yung mga ibang features at mag-test tayo ng mga games pagkatapos ng unboxing natin dito sa Itel VistaTab 30 GT. More podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time cause there's too much on my mind. Got in the Okay guys, yung SRP po nito is nasa 9,999 tapos sa early bird price dito sa TikTok meron tayong 6,899 at sa ganyang presyo may kasama na po yung keyboard tsaka stylus ha. At sa unboxing natin kanina kompleto po yung box nito. Meron tayong Type-C cable, charger, mga documentation at SIM ejector pin. At ang pinaka nagustuhan ko dito meron tayong case na sobrang protected talaga. Yung mga gilid niya talagang protektado po. Kung sakaling mahulog man to, hindi mauuna talaga dito yung screen niya. So nakaumbok po dito yung case niya para protection po dito sa screen natin. At pwede rin mo siyang itayo ng ganito kung sakaling mag-drawing nga tayo o kaya gagamit tayo ng keyboard gamit tong mga kasama nilang accessories. Sa build and design ng tablet na to, nagustuhan ko dahil naka-aluminum frame po siya. So sa ganyang presyo, makakuha tayo ng aluminum frame at naka-aluminum din po yung back panel nito. At yung camera module, napakasimple lang. May nakalagay na AI. Isa lang po yung camera nito ha. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung anong quality ng camera niya. At may nakalagay na logo na Itel dyan at VistaTab dun sa taas. So napaka-simple lang tapos napaka-premium yung hawakan dahil naka-aluminum frame nga po tayo o aluminum po yung body nito. Sa kabilang gilid meron tayong dalawang speaker at sa baba naman dalawang speaker din. So apat po yung speaker nito at sa gitna niyan dun sa kabilang speaker meron tayong Type-C port para sa charging. At sa kabilang side naman meron tayong power button at volume rocker at sa tabi niyan meron tayong SIM card tray. Actually hybrid SIM card tray po to. Pwede nalagyan ng dalawang SIM o kaya isang SIM o micro SD card. So depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay dyan. At least meron tayong connectivity na ganito kung sakaling wala tayong wifi. Meron tayong 4G connectivity, hindi po siya 5G pero para sa akin goods na po yun. Kahit saan mo dalhin yung tablet na to, pwede po siya. At sa wifi naman, supported po siya ng 5 GHz. Mas mabilis po yan compare sa 2.4 na GHz natin. Hindi talaga babagal yung wifi natin. Mas magandang talaga na meron tayong 5 GHz para sa mga ganitong tablet. So sa screen naman, meron tayong IPS display, 11 inches po yan at naka 2K resolution na 90Hz na refresh rate. At natuwa ako dito sa screen niya, malinaw talaga dahil nga meron tayong 2K resolution. Birang-bira yan para sa mga ganito kamura na tablet. At ang pinakamaganda talaga dito kung talaga mahilig ka sa mga social media, panood ng mga movies at kahit na manood tayo sa YouTube, supported po siya ng 2K resolution at 60 FPS. Sa Netflix naman, naka wideband L3 certifications po siya, hindi po siya L1 na katulad ng mga ibang phone o ibang tablet. Siguro balang araw o pagdating ng updates, magkaroon na tayo ng wideband L1 pagdating sa Netflix at para mas ma-enjoy natin yung panood natin. Pero para sa akin, hindi na masyadong importante yan pagdating sa mga ganitong kamura na tablet. Makakapanood naman tayo ng maayos sa standard definition. At ang maganda nga dito, magagamit natin nga yung stylus tsaka keyboard niya. Kung sakaling gusto mo mag-drawing o kaya kung nagkatrabaho ka gamit tong tablet, kayang-kaya dahil merong features tong stylus nila na tilt function at tsaka palm rejection. So meron tong 130 mAh capacity ng battery at magnetic din po yung stylus nito. Sa keyboard naman, napakanipis lang niya pero accurate naman siya. At kung magkatrabaho ka nga gamit tong tablet na to, kayang-kaya dahil naka-pre-installed na po yung WPS Office natin. So sa mga paggawa ng mga data, sa mga resume o kahit na ano pa yung mga trabaho ang gagawin mo, kayang-kaya itong tablet na to. Sa mga mahilig naman mag-drawing, kayang-kaya yung stylus niya. Although ako hindi ako mahilig mag-drawing talaga o hindi ako marunong mag-drawing, tinetest ko lang para makita nyo kung gaano ka-accurate yung stylus niya. At natuwa talaga ako, akala ko separate natin mabibili yung keyboard niya tsaka yung stylus. Hindi ko alam na kasama na pala dun sa binayaran natin dito sa tablet na to. So thumbs up dito sa Itel na meron tayong stylus tsaka keyboard. At smooth naman yung 90Hz na refresh rate niya. Sana ginawa nilang 120 no. Siguro balang araw magkaroon tayo ng 120 o kaya pagdating ng VistaTab 40 GT mga ganun, baka bigyan nila tayo ng 120. Pero para sa akin hindi na masyadong malaking kawalan yun at nagagamit ko naman ng maayos sa mga pag-scroll sa social media, panood ng mga movies o kaya pagbabasa ng mga manga, kayang-kaya to. So kung entertainment naman, talagang maasahan mo tong VistaTab 30 GT. At pagdating naman sa camera, nasa
gitna po yung camera natin para sa selfie camera. Yun nga lang, meron lang tayong 1080p at 30fps. Pero para sa akin okay na po yan. So ito po yung sample niyan. Ito yung sample natin ng 1080p at 30fps dito sa tab natin. Yan, ito yung baby ko. Syempre hindi naman ganun kagandahan talaga, pero at least may papakinabangan tayo. At yung camera nasa gitna, kung sakaling merong video call, mga Facebook Messenger, mga ganun, kaya TikTok, yan, mga gamit natin. Hindi lang siya ganun kagandahan, which is given na yun sa mga ganung tablet. So 1080p at 30fps, ito po yung sample niya. At sa microphone, anong masasabi nyo, maganda ba? Sa akin, hindi ko pa marinig, pero pwede kayo mag-comment dyan sa baba. At ito naman yung main camera natin. Meron tayong 2K at 30fps. Hindi siya ganun kagandahan talaga at medyo malikot yung autofocus niya. Pero yung quality na gugustuhan ko naman kapag maganda yung ilaw, maganda po yung liwanag, mapapakinabangan mo po yung main camera nito. Pero hindi naman ginawa to as camera device talaga. Kumbaga parang may magagamit lang tayo. Pero nagugustuhan ko naman yung output. Malikot lang po talaga yung video niya o autofocus niya. Sana magamot po yan sa updates. At meron tayong 7,000 mAh capacity ng battery. Dito tumatagal po siya halos isang araw. Ginamit ko siya ng isang linggo. Talagang nagugustuhan ko yung performance ng battery niya. Although matagal po siyang mag-charge, parang nasa 10 watts lang yung charging nito o parang 15 watts. Hindi ko kasi mabasa kung ano talaga yung wattage nito. Pero napakalit lang. Siguro mga nasa 15 lang to. At matagal po siya para sa 7,000 mAh capacity ng battery. Pero given na yan para sa mga gitong tablet, kapag tinasan pa siguro natin yung charging nito, mas tataas pa po yung presyo. Magtiyaga lang tayo o maghintay lang tayo para ma-full po yung battery natin dito sa VistaTab 30GT. Then sa speaker naman, nagustuhan ko yung speaker nito, malakas po talaga, 4 siya na at hindi ko inasahan na maganda yung quality na ilalabas niya. So ito po yung sample ng speaker niya. Pagdating naman sa chipset, meron tayong MediaTek Helio G99. Actually, matanda na talaga to. Optimized na sa mga ibang phone. Pero nilagay nila sa tablet para sa akin na saktong-sakto to. Itong Helio G99 nito, kapareho lang po siya ng Helio G100 at saka Helio G200. Konting-konti lang nilamang talaga ng mga G200, G100 na yan. Pero same pa rin yan ng Helio G99. Ang performance naman ito pagdating sa gaming, tinest ko sa Mobile Legends, nakakuha ko ng 60fps. Kahit na hanggang sa matapos yung laro, consistent po siya ng 50 to 60fps, wala po siyang frame drops, wala pong siyang lags kasi optimized na nga po yung Helio G99 natin. Pero dito sa tablet na to, sa ibang games like yung Call of Duty Mobile, hindi po siya masyadong optimized. Nakakuha ko ng mga 40 to 60fps. Eto, may mga konting frame drops pero makakatapos ka naman ng laro. Pero hindi naman siya yung sobrang lag talaga. Sana ma-optimize sa pagdating ng araw sa Call of Duty Mobile. At sa Honor of Kings, mas nagustuhan ko dito 50 to 60fps hanggang sa matapos yung laro. At kayang-kaya naman yung Honor of Kings dito. So mas nag-enjoy ako sa paglalaro dito compare dun sa Mobile Legends. Napakaganda at napaka-accurate niya. Kahit na hindi kataasan talaga yung frame nito, nakikita ko naman talaga na maganda maglaro dito ng Honor of Kings. So thumbs up po dyan. At sinubukan ko rin dito sa Blood Strike, okay na okay po siya, 50 to 60fps din. Hindi tayo nakatungtong ng mga 90fps kahit anong game, 60fps lang. Pero para sa akin, yung 60fps sweet spot na po talaga yan para sa mga gatong tablet. At alam nyo naman yung G99, ganyan lang talaga yung maaasahan natin. Pero para sa akin, optimized na yan sa ibang laro. Huwag lang natin laruin to sa mga heavy graphics na games like yung mga Genshin Impact, mga solo leveling Arise, mga ganun. Hindi niya kakayanin. Siguro sa mga lowest settings kayang-kaya niya, pero kapag high settings mo talaga, hindi nakakayanin. Talagang marami ng frame drops tsaka lags. So sa mga hindi heavy graphics na games kayang-kaya to, like yung Mobile Legends, Honor of Kings, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, at kahit ano pang mga laro na hindi man ng heavy graphical, kayang-kayang Helio G99 dito sa VistaTab 30GT. So yung variant na mabibili natin dyan sa TikTok ng 6,999, meron tayong 4GB RAM, 128 na storage. So saktong-sakto yun sa presyo niya. Pero para sa akin, highly recommended ko talaga to. Although yung cons ko talaga yung charger niya hindi ganun kataasan, pero wag na tayo masyado magsilan pa doon. Dahil panalo tayong mga consumer dito sa tablet na to kasi nga meron siyang keyboard tsaka stylus, lalong-lalo na naka Helio G99 tayo. Hindi tayo binigyan ng MediaTek Helio G85, mga G88, mga ganun. So para sa akin, saktong-sakto talaga yung Helio G99 para dito sa tablet na to. At take note ha, naka 2K resolution pa siya at aluminum frame pa po yung makukuha natin. At hindi lang ngayon, naka 4G connectivity pa
pa tayo dito na pwede po siyang lagyan ng SIM card kahit saan ka magpunta, at kahit na wala kang wifi at least magagamit natin yung 4G connectivity natin, at lalong lalo na pwede natin lagyan ng memory card. Then kung estudyante ka o kaya nagkatrabaho ka, kailangan mo ng mga data, yung mga sheet na yan, yung mga resume at kung ano-ano pa, kayang-kaya nga po dun sa nilagay nilang keyboard tsaka dun sa stylus. So lahat po ng link ilalagay ko sa description para makita nyo kung saan yung mabibili. Kapag meron nga tayong Lazada at Shopee, ilalagay ko sa description box. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.